Hello, kumusta po kayo? Miss you. Kami lang po ni Mami Weng ang umuwi ngayon. Si Pastor Alma ay nag-stay muna doon sa Ireland kasama yung kanyang mga magulang, si Kuya Boyet saka si Ate Beth. No? So preach po ako doon sa dalawang churches saka isang outreach. Tapos si Pastor Alma po ay tumutulong ngayon doon sa isang outreach po sa isang city sa Ireland. No? So ako po ay medyo jet lag pa po talaga. Gising na gising po ako sa madaling araw, mga 2:30 yan. Gising po ako hanggang sa umaga na po yon. Inaantok po ako sa hapon. Kaya pag po ako nakatulog habang nag-i-speak po ako, pakigising na lang po ako. Pero pakiusap lang, please lang po, wag nyo akong sasabayan. Kundi pareho tayong tulog ho nito. Hindi po, okay. Tingnan po natin, Luke 1, verse 31 hanggang 33. Sabayan nga po ninyo akong magbasa. Ang anghel, kinausap si Maria. At ang sabi sa kanya, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya ay papangalanan mong Jesus. Pakitignan po ang katabi, pakisabihan, Merry Christmas. Ayan, no? So of course, ito pong verse na to ay nagpapakita nga po ng paumpisa ng panahon ng Kapaskuhan. Ituloy po natin, verse 32, sabi niya, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang, verse 32, maghari sa angkan ni Jacob, magpakailanman ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Pakisabi po ng malakas, paghahari. Pag-usapan po natin ngayon ang tungkol po sa pagiging hari ng Panginoong Hesus. Sabihin nga po ninyo, King Jesus. Kasi po tayo, siyempre, kinasanayan naman po natin, nakilala na natin ang Panginoong Hesus. At siyempre po, meron tayong mga pagtingin po sa Kanya na ang tawag natin sa Kanya ay kung ano po yung malapit, kung ano po yung mas itinitibok ng ating mga puso. Tama po ba? Of course, Jesus is our Savior. Amen? Yung iba po, sabi nila, Jesus is my best friend. Meron po bang ganon? Yan, sarap nun, di ba? Jesus is my best friend. Sabi nung iba, Jesus is the lover of my soul. Jesus is the Savior of my soul. Mga magaganda pong katangian na mga totoong-totoo naman po talaga. Pero gusto ko pong i-remind po kayo mga kapatid na hindi lamang po yon ang Panginoong Hesus. Ang dami pa ninyong maiisip, di ba? Meron po kayong sarili-sariling mga pagtingin po sa Kanya. Sabi ng iba, Jesus is the answer. Kaya wag mahiyang magtanong kung may right made ba nito. No? Totoo po na ang dami, Jesus is the healer. Yan, Jesus is may satisfaction, maganyan. Pero wag nating kakalimutan na ang Panginoong Hesus po ay hari. Amen? Amen po? Unang-una, siyempre, at mahalaga na hindi natin kinakalimutan, talaga pong andyan lagi sa puso't isip natin na siya ang ating nag-iisang tagapagligtas. Pero hindi po sapat yun. Hindi lang siya tagapagligtas. Dapat siya po ang ating nag-iisang Panginoon at ang ating hari. Alam po ninyo, ang Panginoong Hesus, yun nga po sa binasa nating verse, nung ipapanganak pa lang siya, yun na po yung in-emphasize agad na siya raw po ay hari. At mababasa nyo po sa Bible, ang tawag sa kanya, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga po kung ang Panginoong Hesus ay hari, gusto ko munang pag-usapan po natin ngayon sa unang linggo ng December na to, ang tungkol sa kanyang kaharian. The Kingdom of Jesus Christ. So ano po ba ang Kingdom of Jesus Christ? No, KOJC compound, no? Kung saan may wanted, ano? Hindi po. No, so kapag sinabi pong Kingdom of Jesus Christ, mahalagang maintindihan po natin, mayroon pong present kingdom. Yun pong kasalukuyan, andyan na yan. Pero mayroon din pong future. Ano po yung future? Ito po yung wala pa, paparating pa lang, pagkatapos ng second coming, yun po yung future kingdom. Pero mayroon pong present kingdom na gusto ko pong pag-usapan natin. Dalawa lamang po ito. At unang-una po ay yung tinatawag na heavenly kingdom. Tignan po ninyo ang 2 Timothy 4 verse 18. 2 Timothy 4 verse 18, sabayan niyo po ako magbasa rito. The Lord will rescue me
from every evil deed and bring me safely into His kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen. Okay, so ano raw po ang sinasabi ni Apostol Pablo dito? Si Apostol Pablo po, dahil sa kanyang paglilingkod kay Kristo, nakaranas po ng sari-saring mga pag-uusig. Andyang nanganganib po ang kanyang buhay, may mga gustong pumatay sa kanya, ang dami po niyang pinagdaanan na mahihirap, at talaga pong nagdelikado ng maraming beses ang kanyang buhay, pero isang bagay ang tiyak niya, sabi niya, alam ko, iingatan ako ng Panginoon and will bring me safely into His heavenly kingdom. Sasamahan niya ako at dadalhin niya ako sa kanyang kaharian sa langit. So ano po ang tinutukoy po dito? Na kingdom of Jesus Christ, unang-una po yung kanyang kaharian mismo dun po sa kalangitan. Si Apostol Pablo mismo, nung siya ay mamamatay na, actually, eventually, namatay siya sa pamagitan ng pagpugot ng ulo nung tamang panahon, nung oras na niya, at yun na nga yung kanyang kamatayan, ay ang sabi niya, nung napipinto pa lang yun, napapalapit pa lang, ay sinasabi niya ganito, no, na to be absent from the body is to be with the Lord. Wow, ano raw? Sabi niya, okay lang sa akin, kung mamatay ako, kasi alam ko, pupunta ako sa piling ni Jesus. Kung mabubuhay pa ako, di okay rin para makapaglingkod pa ako sa Kanya. No, sabi niya, kaya nga sabi niya, ay for me to live is Christ and to die is gain. Pagdating naman sa Korinto, yun nga, binanggit niya yung salitang to be absent from the body is to be with the Lord. Sabi niya, pag ako nawala sa katawan na to, sigurado naman talaga ako. Ako ay pupunta sa piling ng Panginoon. Saan po yun? Doon sa heavenly kingdom. Na isang bagay na talaga pong andyan, tiyak, at yun po yung ating inaasahan bilang mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So kung may heavenly kingdom, ano po ang tama, ano po ang dapat na makita sa atin, ano po ang tamang pag-iisip dito at attitude dito, 2 Peter 1:10 hanggang 11, basahin po muna natin to. Sabayan nyo nga po ako magbasa. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo'y tinawag at pinili ng Diyos. Pakisabi ng malakas, matiyak. Okay? So unang-una, kung may heavenly kingdom, teka muna, tiyakin mo muna, nakasama ka doon. Amen? So sabi niya, matiyak. Tapos, ituloy natin, kung gagawin nyo ito, hindi kayo matitisod. Verse 11, sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Pakisabi rin ng malakas, malugod. So dalawa po yung binanggit na mahalagang salita dyan, yung po sabi niya, kayo ay na matiyak at matiyak ninyo, at the same time kayo ay malugod na papapasukin. So dalawang bagay po yan. Unang-una po, unahin natin yung salitang tiyakin, ha? No, pakitingnan po katabi, pakisabihan, siguraduhin mo, no? Okay. Teka muna, mga kapatid, naniniwala ba kayo na kahit buhay pa tayo, sigurado na tayo at pwedeng-pwede mo talagang masigurado na sa langit ka pupunta? Come on! Kasi po, yung iba ay hindi nila mapaniwalaan yan, para sa kanila, malalaman mo lang yan kapag patay ka na. Ang yabang mo naman, buhay na buhay ka pa, alam mo na kung saan ka pupunta. No? Alam niyo po, kaya ang Panginoong Hesus namatay sa krus para tiyakin ang ating buhay na walang hanggan. Kaya po nasulat ang Biblia, hindi para magbakasakali tayo, hindi para manghula tayo, hindi para makatsamba tayo kung pupunta tayo sa kaharian ng Diyos o hindi. Tiyak na po tayo. Mayroon pong katiyakan. Kung ako tatanungin nyo, sabihin nyo, ikaw pastor, sigurado ka? Opo, tiyak na tiyak ako. Pag ako namatay, anumang oras ako mamatay, wag muna ngayon kasi nagpipreach pa ako, no? Pero anumang oras ako mamatay, tiyak na tiyak ako, pupunta ako sa kaharian ng Panginoon. Maaring iniisip nyo, natural yung pastor kasi pastor ka eh. Saka mabait ka eh. Ang cute mo pa, no? Andyan na yan, wala tayong magagawa dyan, ano. Pero, hindi ko po sinasabi ito dahil sa pastor ako. Okay? Actually, ang ibig kong sabihin, ako kasi tinanggap ko si Jesus nung ako teenager.
So kung ako namatay nung ako 16, namatay ako nung 17 o nung 18, kahit hindi ako umabot sa edad na to, hindi pa ako pastor, marami pa akong kalukuhan noon, hindi pa ako lubos na nagbabago, pero dahil sa nung panahon na yun, teenager ako, tinanggap ko na si Jesus, kahit namatay ako noon, tsak ngayon, nasa langit na ako. Hello, maliwanag po ba, mga kapatid? Kasi hindi pinag-uusapan dito kung ano yung ating gawa. Ang pinag-uusapan dito ay ang ginawa ni Hesukristo. Hindi sapat kailanman ang ating magagawang mabuti para tiyakin ang ating kaligtasan. Ang tiyak lang, makakatiyak lang ay yung ginawa ni Kristo na kamatayan sa krus para sa ating lahat. Maliwanag po ba yon, mga kapatid? Kaya kung ang tiwala mo sa sarili mo ay natural, wala ka talagang katiyakan. Kasi anytime pwede ka pang magkamali. Tama? Tama? Pero iba ang katiyakan na dulot ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi nga po siya ang bumili ng ating kaligtasan, siya ang nagbayad, at dahil po dyan sigurado po tayo. Tayo po raw na mga sumampalataya kay Hesus, tumanggap sa Kanya, ay nakasulat na ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Come on! Naniniwala ba kayo nakasulat na ang pangalan nyo sa aklat ng buhay? Maring naisip niyo ba, pastor, paano yan? Nagkasala ako kahapon. No? Baka binura ang pangalan ko. No? Nagsisi ako ngayon, siguro isinulat uli. Baka paano pag next week magkakasala ako, baka mabura uli. Tapos next week, sa susunod na linggo, magpapakabait ako uli. Isusulat uli. O so ano mangyayari? Sulat bura ang pangalan mo sa aklat ng buhay na kung mabubutas yung page, kapatid. No? Sinira mo pa ang aklat ng buhay. Di ba sabi ni Lord, ipagtatayo ko kayo, gagawa ko kayo ng bahay sa langit, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Okay, so ang galing, di ba? Meron na tayong bahay. So paano yan? Pastor, nagkamali ako nagkasala ako Siguro giniba yung bahay ko sa langit. No? Susunod na linggo, nagpakabait ko uli, itatayo uli. Hello, so ganoon, giba tayo ang bahay sa langit. Hindi po ganoon yon, mga kapatid. Hindi ko po sinasabing magpatuloy ka sa kasalanan, hindi ko sinasabing okay lang na nagkakasala, kundi ang tamang attitude, paniwalaan natin na sapat ang ginawa ni Lord, at kung magkasala man tayo, hingi tayo ng tawad at patuloy tayong magpabago sa Panginoon. Amen? Kasi po nung iniligtas ako ng Panginoon, nung ako ay 16 years old, ay alam ng Panginoon na may mga mangyayari pa sa buhay ko, magkakamali pa ako hanggang umabot ako sa edad na to. Okay, so 16, nakilala ko si Lord, in-expect ba ng Panginoon na nung isulat niya pangalan ko sa aklat ng buhay nung 16 years old ako na magiging perfect na ako hanggang umabot ako sa age na to at hanggang sa tumanda pa ako? By the way, 54 na po ako. Hindi lang halata, mukha lang 53 and 364 days and 1/4. So, alam ng Panginoon yon, at hindi ibig sabihin na kinukonsinti niya ako, hindi ibig sabihin na okay lang magkasala, pero alam ng Panginoon na may mga pagkukulang pa ako, may mga kamalian pa ako, pero yung pagtanggap niya sa akin, tuloy-tuloy na yon. Tutulungan na lang niya ako magsisi at tutulungan niya ako magbago sa aking buhay. Amen? Hello, maliwanag po ba, mga kapatid? So mayroong katiyakan, hindi dahil sa'yo. Mayroong katiyakan dahil kay Kristo. Gusto ko pong basahin yan sa English. Sabi po niya, 2 Peter 1 verse 10, "Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election." Okay? So ang ginamit na salita rito, yung tiyakin, confirm. So unang-una na dapat na response natin sa katotohanan na mayroong heavenly kingdom ay be confirmed. Pakisabi sa katabi, be confirmed. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, confirm na ba yan? No? Confirm na, pang langit o pang ano? No? Of course, pang langit. Amen? Sabi niya, be confirmed. Anong i-confirm natin? Ng ating pagkatawag at pagkapili ng Diyos para sa ating kaligtasan. So napakahalaga raw yung ganong uri ng confirmation, yung katiyakan. Alam nyo, bilang mga Kristiyano, isang dapat mayroon tayo na itinuturo ng Biblia ay yung tinatawag na assurance of salvation. Pakisabi ng malakas, assurance of salvation. No? Ano raw po? Katiyakan ng kaligtasan. Hindi nagbabakasakali, kundi tiyak na ligtas. Kaya ulit may Biblia kasi tiniyak ng Panginoon na lahat ng pinananahanan ni Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan. So mayroon po tayong katiyakan ng kaligtasan. Amen? So be confirmed. Number 2,
be conformed. Hindi naman, okay, sigurado ako, pero hinayaan mo na ganyan ka na talaga, no? Hindi naman po ganoon ang ibig sabihin ng Panginoon. Kasi nga, tayo ay nakakilala sa Kanya, pero hindi naman tayo dinala agad sa langit habang nasa lupa. Anong nangyayari? Dapat daw nakukonform tayo. Nakukonform saan? Naaayon yung ating pamumuhay sa gusto ng Panginoon para sa atin. Okay? So, balikan natin yung verse na yun ha. Sabi niya sa verse 11, English, "For in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ." Tingnan niyo po, ang ganda po ng word na yon. Sabi niya, there will be richly provided for you an entrance. Pakisabi ng malakas, entrance. Anong klaseng entrance? Rich entrance. Ano sa ibang salita? Grand entrance. Wow. Pwede pala yon na pag tayo pumasok sa kaharian ng Panginoon balang araw, pag tayo kinuha na ng Panginoon, mayroon palang tinatawag na grand entrance. Of course, mayroon pwedeng entrance na hindi grand, karaniwang entrance, pero iba raw yung mayroong grand entrance. Sinong gusto ng grand entrance? Hindi pa ngayon, no? Tagal pa, no? Pero di ba ang galing, oh? Pagdating ng panahon na yon, pagharap natin kay Lord, pagdating natin doon sa langit, ay bubukas ang pintuan ng langit, tapos sasalubong sa iyo napakaraming anghel na nagpapalakpakan, tapos mga sari-saring mga banda tumutugtog sa pagdating mo, tapos yung mga kaluluwa na andun, mga nauna na, mga namatay na mga Kristiyano, ay mga talagang excited na makita ka, tapos sabi nila, andyan na siya, no? Tuwan-tuwa sila na andun ka na, right? Tapos si Lord sasalubong sa iyo, yayakapin ka, wow, grand entrance, amen? Gusto nyo ba yon? O mas gusto nyo yung pagdating mo doon? Nagtatanong yung mga anghel, ba't andito yan? Ang bait lang talaga ni Lord eh. Sabi sobrang bait lang ni Lord na kaya nakapasok yan dito eh. Di ba? Di ba? Parang ang pangit naman nun, di ba? O kaya sabi nung iba, nag-uusap yung mga angel, mabuti na rin at namatay na yan kasi para hindi na magkalat sa lupa. No? Tagal na mabuti na rin, kinuha na ni Lord. Hello? Mas maganda yung grand entrance. Amen? Pero paano magkakaroon ng grand entrance? Sabi niya diyan sa verse 11 uli, in this way. Paano yung in this way? Anong tinutukoy na this way? Yun pong nasa verse 10 na if you have these qualities. Pakisabi ng malakas, qualities. Ano yung mga quality? Na unang mga verses uli. Okay, tingnan niyo po yung verses 5 hanggang verse 8 o verse 7. Tingnan niyo ito ha. Basahin natin yung naunang mga verses, verse 5 hanggang sa mga sumusunod. Pakibasa ng malakas. Dahil dito, sikapin niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Okay, tingnan niyo po muna. Ano ang unang-unang gusto ng Panginoon na mayroon tayo? Na yun lang ang yun ay iyong dadagdagan. Na kung wala nito, wala kang dadagdagan. Hello? Hindi yan 0 plus 1. Hindi po. Mayroon munang number 1. Tama? Tama? So, ano yung number 1 na hinahanap ng Panginoon? Pananampalataya. Okay, kaya nga po sabi natin kanina nga, John 3:16, gayon na lang pagmamahal ng Diyos, binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ang unang-una na gusto ng Panginoon na mayroon tayo sa buhay natin. Kasi sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay naligtas. Sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Pero yun na nga may pananampalataya tayo. Kaya lang, andito pa tayo sa mundo. Hindi pa tayo kinukuha ni Lord. So, hindi dapat na huminto tayo sa pananampalataya. Ang pananampalataya, dinadagdagan ng ano? Balik tayo dun sa verse na yun, kabutihan. No? Sabi niya, to your faith, add goodness. Pagiging mabuting tao. Sa kabutihan ang kaalaman, knowledge of God, pagkakakilala sa Panginoon, pagkakakilala sa kanyang katotohanan. Kaya importante nagsi-cell group, importante nag-SOL, nakikinig ng Word of God, nagbabasa. Amen? So sabi niya, at sa knowledge, add to your knowledge, what? Sabi niya ay, verse 6, sa ikaalaman, dagdagan ng self-control, pagpipigil sa sarili. Tingnan nyo, no? Tingnan nyo. Pwede palang mabuti kang tao. Pwede palang ang dami mo ng alam.
Di ba? Kilala mo na si Lord. Hello? Pero, pwede pala na mainitin pa rin ang ulo mo. No? Pwede pa rin na kung makapagsalita ka sa asawa mo, no? Ay umuusok ang bunganga mo. Di ba? Pwede pa rin pala na nakakilala na tayo sa Panginoon at tayo ay mabuti na yung ating kalooban, pero hindi pa rin tayo nakapagpipigil ng ating sarili, no, sa tukso, 'di ba, sa kasalanan. Kaya sabi niya, kinakailangan magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili. Amen. Napansin nyo, ang tao pa lang may self-control, mapansin nyo, umaangat na yung level, mas mataas na level. Tama? Tama? Okay, so importante self-control. Tapos ano pa? Katatagan. Bakit may mga pagsubok? Importante ang katatagan. Kapag ba lumapit ka sa Panginoon, magiging maayos lagi lahat? Wala kang daranasin ba na problema? Pag ba lumapit tayo sa Panginoon, ay talagang bibibihin tayo ni Lord kasi God's child ka naman. No, hindi po. Kaya nga importante raw sa pananampalataya, sa pagiging totoong Kristiyano, ang pagpapakatatag. Kasi may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. Importante ang nagpapakatatag. Amen? Hindi yung kapag mayroong negative na nangyayari, ayaw ko na. Di ba? Ay, talagang magtatampo na kay Lord. Hindi, sabi ng Panginoon, magpakatatag. Sa pagiging matatag, ano raw? Pagiging makadiyos. Anong ibig sabihin? Di ba, makadiyos naman tayo. Kaya nga tayo sumampalataya in the first place, di ba? Pero ang ibig sabihin niyan, ng pagiging makadiyos, nahuhubog tayo, mas nagiging kamukha natin si Lord. Amen? At ano pa? Sa pagiging makadiyos, yung pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit sa kapatid, ang pag-ibig, yung unconditional love. Tapos sabi niya, kung meron ka na lahat ng ito, ang sabi pa, increasing measure. Kung mabuti ka na, dagdagan mo pa, maging mas mabuti ka. Kung may self-control ka na, mas magkaroon ka pa ng self-control sa iba pang mga areas ng buhay mo. So kung meron ka na, dapat padagdaw daw ng padagdag. And of course, para po mangyari po yan, napakahalaga nga po ang ating patuloy na paglapit sa Panginoon. Amen? Amen? Ang church po, kaya tayo nagche-church, kaya tayo nagsi-cell group, para po i-conform tayo. Para hubugin tayo. At tayo po ay, kasi kung panglangit nga talaga ang direksyon natin o ang destinasyon natin, hindi ba dapat nakukonform tayo? Di ba na nagiging panlangit din yung buhay natin? Amen? Alam nga naman sabihin mo, basta ako pastor, sa langit ako pupunta, sure na sure ako dyan. Pero yung buhay ko sa lupa pang impyerno. No? Pwede bang ganon? Of course, hindi po pwede. Tama? Dapat nakukonform tayo at ang church ang ginagamit ng Panginoon para tayo ay baguhin pa. Amen? Sino po nakakaranas ng pagbabago ni Lord? Magmula nung nag-church po siya, nagsi-cell group. Come on. Yeah. Ayan, no? Meron po akong nakwento matagal na dito, hindi pa aram ng marami po sa inyo, na ako po, nung bagong pastor, pagka-graduate ko po ng Bible College, na assign po ako dito po sa may Morning Breeze, sa may MCU. So ano pa lang po ako noon, binata, bagong pastor. Tapos yung kuya ko naman, na binata rin nung time na yon, ay siya naman ay nagpapastor doon sa home church ko, sa Pangasinan. At dahil nga po sa wala pa akong pamilya, madalas ako umuwi noon mula dito sa Caloocan, uuwi po ako sa amin sa Pangasinan. One time, umuwi ako, yung kuya ko, na binata pa nga noon, nakita ko meron siyang alagang kambing. No? Yung mga walang love life dyan, subukan nyo mag-alaga ng hayop, malay nyo. No? So, anyway, yan po, yung kambing na yon, kaya ko kinukwento kasi kakaiba talaga yung kambing na yon. No? Nung makita ko siya, ay, di ba, siyempre, dalawang sungay na mahahaba, siguro mga 3 inches na sungay. Totoo ito hindi imbentong kwento to, totoo talaga to. 3 inches yung kanyang sungay, tapos nung makita ko, mayroong tapyas dito, nabawasan mga 1 inch. Tapos buo pa rito. Sumunod na araw, nabawasan na rin dito 1 inch. Pantay talaga sila, pantay. No? Tapos, sumunod na araw ulit, nabawasan ulit dito ng mga 1 inch, 2 inches dito. Tapos sumunod na araw, nabawasan na rin dito, pareho na silang tig 1 inch kabila. Sumunod na araw, naubos dito. At yung sumunod na araw, naubos na rin dito. Naubos ang sungay ng kambing. Anyari? Ganito pala, no? Yung kambing kasing yon, andito yung church namin doon. Pagtawid ng kalsada, mayroong bakanting lote na ang daming damo.
No, so ang ginagawa ng kuya ko, yung kambing itinatali doon sa may damuhan sa araw. Tapos pagdating ng gabi, itatali naman niya doon sa tabi ng church, sa loob ng compound ng church. Tapos nakatali siya sa may tabi ng dingding ng church, labas ng dingding ng church, labas ng pader. Yung pader ng church po, hollow blocks na hindi pa na-finish. So magaspang. Di ba? Ang pambira, ang ginagawa pala ng kambing, palibhasa maghapong nagdamo, pagdating ng gabi, nagtitrip. No? So ginagawa niya, kinikis-kis niya yung kanyang sungay. Sabi niya, wow, friend, this is life. No? Mga ganon-ganon siya. Sumunod na araw, ganon na naman siya. Yeah. No? Mga ganon-ganon siya. Yes, bebe. Mga ganon-ganon po siya. Hanggang po sa naubos yung kanyang sungay. No? Tingnan yung katabi po, pakisabihan, mabuti pa ang kambing. Natabi lang sa church. Ubos ang sungay. No? Samantalang yung iba dyan, ang tagal na sa loob pa ng church, no? Ang hahaba pa rin ng sungay. No? Hello? Dapat nagbabawas tayo ng sungay. Amen? Tapos pag naubos yung sungay, pangil naman. Tapos buntot naman. Kasi nga dapat panglangit, nakukonform tayo, panglangit habang nakatira tayo sa lupa. Amen? Hello, maliwanag po ba? At again, sino ang ginagamit po ng Panginoon? Yun pong mga cell group natin, yung pong kapatiran, at tayo po mismo. Ano po sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, mahalaga na tayo ay nagpapabago ng buhay kay Lord. Tama? Tama po ba? At kapag tayo po ay kinukorek ng leader natin, maganda, tama rin yung attitude natin. Di ba? Hindi yung pakialamera tong cell leader kong to, suwagin ko nga. No? Diba? Pati love life ko, pinapakialam. Well, alam nyo po, mahalaga po kasi na may mga taong tumutulong sa atin para mabago yung buhay natin. Amen? Ay, ayaw ko na sa church na yan. No? Tinatamaan ako sa message ni pastor. No? Kailangan daw magbago. No? Teka muna, mga kapatid, kaya nga po tayo andito kasi po kinukonform tayo ng Panginoon para sa kanyang heavenly kingdom. Amen? Pakisabi nga po sa katabi, be confirmed. Importante po yun na tayo ay nagbabago. Ano po? So dahil sa meron tayong heavenly kingdom, pangalawang kingdom ay tatawagin nating earthly kingdom. No? Hindi earthly kingdom na kagaya ng kaharian ng mga tao, kundi kaharian din ni Jesus, kaya lang nasa lupa pa. Tingnan nyo po ang Revelation chapter 1 verse 5 to 6. Revelation chapter 1 verse 5 to 6. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead. Bakit firstborn of the dead si Lord? Mayroon namang ibang nabuhay muli nung bago pa man siya, di ba? Kasi po ang ibig sabihin nun, siya po yung namatay na at muling nabuhay na hindi na namatay uli. Okay? Yung iba kasing nabuhay uli, namatay din uli, kagaya ni na Lazaro. Si Jesus lang po ang nanatiling buhay. Okay? So sabi po niya, anong tawag sa kanya? And the ruler. Ruler. Pakisabi ng malakas, ruler of kings on earth. Ano raw? Siya ang hari ng mga hari. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. Tapos, being the King of Kings, anong sabi po dyan? To Him who loves us and has freed us from our sins by His blood, siya na nagbayad, nagpalaya sa atin, sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Ano ang ginawa niya sa atin pagkatapos niya tayong tubusin? Verse 6. Sabi po, and made us a kingdom. Ano raw? He made us a kingdom. Ginawa niya tayong kanyang kaharian. Amen? So anong ibig sabihin ng made us a kingdom? Ang kingdom po na ito, hindi lugar, hindi building, hindi panahon, hindi siya geographical, hindi siya according to an era, mayroong na panahon. Hindi po. Ang kingdom of Jesus Christ, dito po sa lupa, ay binubuo ng mga tao sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang bansa, sa iba-ibang panahon na mga sumampalataya sa Kanya. Amen? So kung ikaw mayroon kang Kristo sa puso, nasa iyo, nakatira sa iyo ang hari, bahagi ka ng Kanyang kaharian. Maliwanag po ba? Hindi ito isang lugar na ito, Kingdom of Jesus Christ, compound. Diba? Hindi, walang ganon, no? Kundi tayo po ay mga bahagi ng kaharian ni Lord na nasa iba-ibang lugar. Ngayon, tayo po dito sa ibang lugar, sa Amerika,
sa Japan, sa iba-ibang mga lugar, andyan po tayo bumubuo ng iisang kaharian, ang kaharian ng Panginoong Hesus. Amen? Iba po yung kaharian niya doon sa langit, pero tayo sa lupa, tayo rin po ay kanyang kaharian. Maliwanag po ang Colossians 1:13. Sabi po niya, inilipat tayo mula sa kaharian ng kadiliman. Wow, basahin niyo po yan ha. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Amen? Sabi niya, in whom we have redemption, in whom we have redemption through His blood. Bakit daw tayo nalipat sa kanyang kaharian? Sa pamagitan ng pagkatubos sa atin ng kanyang banal na dugo. Amen po? Tingnan niyo po yan, sabi niya, iniligtas tayo, inilipat tayo mula sa kingdom, domain of darkness, sa kaharian ng kadiliman. At tayo ay dinala sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. So whether we like it or not, mayroong dalawang kingdom. Kingdom of darkness, kingdom of Jesus Christ. So ang malaking tanong ay, asan talaga ako? Kingdom of darkness or kingdom of Jesus Christ? Wala pong sino man sa atin na hindi sakop ng anumang kingdom. Lahat tayo pinanganak na mayroong kingdom. Amen? Ipinanganak tayo lahat sa kingdom of darkness. Pero nung namatay si Jesus sa krus, sa pamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo mula sa kadiliman at nabili niya tayo at inilipat niya tayo sa kanyang kaharian. Kaya ngayon, bahagi ka na ng kaharian ni Kristo magmula nung sumampalataya ka sa Kanya. Palakpakan naman po natin si Lord po dyan. Ang galing ni Lord. Amen? Amen? So we now belong to the kingdom of Jesus Christ. So, ngayon, kung tayo po ay nasa kingdom ng Panginoong Hesukristo, pansinin niyo po, balikan natin yung verse po na yun sa Revelation chapter 1, verse 6. Ano po ulit ang sabi? He made us, He made us into His kingdom, tapos, anong kasunod the word? Comma, tapos anong kasunod the word? Priest. Pakisabi ng malakas, priest. Okay, priest. So yung kingdom, yung lahat ng bumubuo ng kaharian ni Kristo, meaning lahat ng totoong tinubos niya, lahat ng totoong sumasampalataya sa Kanya, ngayon daw po ang tawag sa kanila ay priest. Alam nyo ba, sa paningin ng Panginoon, lahat tayo ay pari. Hello? Maliwanag ang Biblia dyan. 1 Peter 1 verse 6, you are a chosen generation, a royal priesthood. Kaya pag sinabi pong royal priesthood, yung maharlikang pari, o kaya nga po sabi rin ng ibang verses sa Bible, kingdom of priests. Anong ibig sabihin ng priest? Ganito po yan. Kasi po sa Old Testament, kaya mayroong mga priests, dahil po ang Panginoong Hesus hindi pa bumababa sa lupa, hindi pa namamatay sa krus. Okay? So ang ginagawa ng mga priests, kakatay sila ng tupa, kakatay sila ng baka, ihahandog nila sa altar, at sila po yung nagre-represent ng kanilang kababayang Israelita sa Diyos. Ang mga priests ang mayroong access sa Diyos. Pakisabi ng malakas, access. Sila yung mayroong direct connection sa Diyos. So sila, anong ginagawa nila? I-represent nila yung kanilang kapwa sa Diyos. Pero, nung ang Panginoong Hesus namatay sa krus, ang sabi po, siya ang daan ng katotohanan at ang buhay, wala nang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. So, nung ang Panginoong Hesus namatay na sa krus, siya na po ang naging tagapamagitan natin. At dahil po dyan, kung meron kang Kristo sa buhay mo, ikaw ngayon mayroon na ring access sa Diyos. Mayroon ka ng direct access sa Panginoon. Amen? Amen? Tingnan nyo ngayon katabi, pakibati po, magandang gabi, mahal na pari. Mayroon na tayong access kay Lord. How do you love that? Gusto nyo po ba yun, may access ka sa Panginoon? Lumalapit ka sa Kanya, pinapakinggan ka niya? Come on! Alam nyo po, hindi kinakailangan na, kailangan pag-pray ako ni cell leader, ni ate, ni nanay. Di ba ganun tayo? Dapat si pastor, kasi si pastor pinapakinggan ni Lord. Hindi po ganun yun. Lahat tayo pinapakinggan na ng Panginoon. Amen? Siyempre, tama pa rin na meron kang kasamang manalangin. We pray for one another. I pray for you, no, please pray for me, pray for my family. Importante, nagpapanalanginan tayo. Pero, importante ring ma-realize natin na ikaw mismo pinapakinggan ka ng Panginoon.
Kasi unfair naman, di ba? Pastor, pag-pray mo naman ako, ako pinagpipray mo. No? Hindi nga, di ba? Kasi pastor, di ba? Kasi pastor, pag pinipray mo ako, pakikinggan ka ni Lord. Baka pag pinagpray kita, hindi ako pakinggan ni Lord. No? Teka muna, mali. Pare-pareho tayong pinapakinggan ng Panginoon. Amen? Di ba? So lahat tayo may access na kay Lord. Mahalaga nagpapanalangin tayo sa isa't isa, pero mahalaga rin matutunan nating ipanalangin ang ating sarili at ang ibang tao kasi nga pare-pareho tayong priest ng Panginoon. Okay? Ngayon, bilang priest nga ng Panginoon, nakikita nyo, sabi ko nga, na lahat na po tayo yun bilang mananampalataya. Kaya makikita nyo sa Ephesians chapter 4, verse 11, ang sabi ng Panginoon, ito raw yung ibinigay niyang leaders sa church. And God gave the apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Ito lang, yung makikita niyong sinabi sa New Testament, na mga leaders ng church. Sino raw? Apostles, prophets, evangelists, shepherds or pastors, and teachers. Bakit? Bakit walang priest? Kasi nga lahat tayo priest na. Maliwanag? Lahat tayo may access na sa Panginoon. Amen? At itong mga taong ito, yung mga nakasulat dyan, apostle, prophet, evangelist, shepherds, and teachers, sila po ang pangunahing ginagawa nila, ipangaral ang salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Okay? So yun po, tayo po ay priest. Ngayon kung tayo ay priest, dalawang bagay po uli na dapat na attitude natin. Number 1, be concerned. Pakisabi ng malakas, be concerned. Kanino tayo magiging concerned? Maging concerned tayo sa isa't isa, tama? Right? Pero alam nyo po, maging concerned tayo sa mga tao na wala pa sa Panginoon. Kasi ikaw yung tulay nila para kay Lord. Kasi ikaw yung may access sa Panginoon dahil nasa iyo si Jesus. Yung mga tao na wala pa talagang Jesus sa kanilang puso, kailangan nila si Lord. So sino ang magiging connection nila sa Panginoon? Ikaw. Ikaw yung gagamitin ng Panginoon para lumapit sila kay Jesus at sumampalataya rin sila. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag? Be concerned. Pakisabi ng malakas, concern. Bakit? Kasi kung hindi po kayo concerned sa mga taong malalapit sa inyo, sino ang gagamitin ng Lord para sa kanila? Dahil sa totoo lang, yung mga taong nasa paligid ninyo, kayo yung kanilang pag-asa. Kayo yung makakatulong sa kanila. Tama po ba? Bakit? Kasi hindi ko naman kilala yung kakilala mo. So hindi mo ako maaasahan, malibang ipakilala mo sa akin. Tama? Tama po ba? Pero ang tanong, mapapakilala mo ba sa akin lahat? Mapapakilala mo ba sa cell leader mo lahat? Hindi. Kaya nga po, yung mga tao sa paligid natin, mga taong malalapit sa atin, importante meron tayong concern para sa kanilang kaluluwa. Na kailangan nilang makilala si Lord para makapasok din sila sa heavenly kingdom. Amen? So importante ako, yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko, yung mga mahal ko sa buhay. Gusto ko silang makasama sa heavenly kingdom. Kailangan meron tayong concern para sa kanila. Okay? Number 2 na dapat nating gawin ay be confident. Pangalawa, be concerned, be confident. Kasi maaring concern ka, kaya lang wala kang confidence. Ay, concern ako sa kanya, pastor. Gusto ko siyang mailapit sa kaharian ni Jesus. Kaya lang, hindi ko kaya, no? Hindi ko kakayanin kasi yung aking kakayahan ay limitado, no? Siya kasi pastor, mayaman siya eh. Siya kasi pastor, matalino siya eh. Siya kasi ang ganda-ganda niya, pastor eh. Di ba? Yung ganyan tayo. Ang dami natin kina-insecure. Tama? Kasi baka pag mayaman, sinisiran ko ng gospel, sabihin niya, ayusin mo muna utang mo. Baka pag matalino, sabihin niya, ayusin mo muna grade mo. Baka pag maganda, sabihin niya, ayusin mo muna mukha mo. Ang dami natin kina-insecure. Di ba? Pero naniniwala ba kayo, basta may kaluluwa, kaya? Come on. Basta may kaluluwa, kaya. No? May kaluluwa ba yung adik? Come on, may kaluluwa ba? Hoy, habang may kaluluwa, kaya pa yan ni Lord. Amen? O, yun bang masungit mong kapitbahay? Masungit mong boss? May kaluluwa ba yun? O, di ba? Yun bang asawa mo? May kaluluwa ba? Yung iba nag-isip, no?
Hindi, basta may kaluluwa ay kaya. Amen? Amen. Di ba? Kahit sino pa yan. Yun po bang mga kurap, no? May kaluluwa. Yeah, may kaluluwa, di ba? So kaya pa. Amen. No, so ang importante, magkaroon po tayo ng confidence. Bakit? Kasi hindi ito tungkol sa sarili mo. Hindi ito tungkol sa kaya mo. Tingnan niyo po ang Matthew 28 verse 18. Kabisado natin ng marami sa atin ang verse 19 and verse 20. O sige nga, ano ang nasa verse 19 and 20? Ano nasa verse 19 and 20? Lahat ay nagkasala at walang sino mang nag-amen naman yung iba. No? Hindi po. Verse 19, sabi ni Lord, humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga bansa. Di ba? Tapos, bautismuhan sila, turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Okay? Pero bago po niya sabihin yon, ano ang unang bagay na sinigurado ni Lord? Verse 18. Tingnan niyo po yung verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila. Ito po nung pagkatapos siyang mamatay sa krus at nabuhay na siyang muli bago siya umakyat sa langit. Ha? Ito ang sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang mahal na hari, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Sabi niya, nasa kamay ko na ang lahat ng kapangyarihan. All power, all authority in heaven and on earth has now been given to me. Sa akin na lahat yan. Hawak ko na yan. So ibig sabihin, nung sabihin ng Panginoon, humayo kayo, saan siya nang gagaling? Doon sa katiyakan na nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan. At wala sa'yo. Amen? Amen? So anong confidence ko? Ang confidence ko, kaya ako nagagamit ng Panginoon, kaya ka magagamit ng Panginoon, kaya mo mailalapit ang tao kay Lord, hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil sa kapangyarihan ng hari. Tandaan mo, ambassador ka ng hari. Tandaan mo, priest ka ng hari. Tandaan mo, ikaw ay representative ng mahal na hari. Amen? Ikaw ay mensahero ng mahal na hari. Huwag mong asahan yung iba mong mga kakayahan. Diba? Bakit? Kasi either magtitiwala ka sa sarili mo o mai-insecure ka lang. Tama? Kaya ko bang masiran ng gospel si Mayor? No? Kaya ko ba siyang dalhin sa Panginoon? Madadala ko ba sa Panginoon si congressman? No? Well, depende sa kung anong pinagtitiwalaan mo. Kung sasabihin mo, kaya yan kasi ano naman, pareho lang din naman kami na sikat, pareho kaming may kapangyarihan. No? Paano kung wala kang kapangyarihan? Diba? Kaya yan kasi mayaman naman ako. Diba? Nag-donate ako ng pagkalaki-laki. Paano kung wala kang ganon? Diba? Kaya yan kasi ano naman, ako ay leader ng napakalaking grupo. Yan mga inaasahan mo. Nako kapatid, wala yon, no? Hindi yun magdadala ng kaligtasan sa buhay ng isang tao. Pwedeng ma-attract sa iyo ang tao dahil sa may pinagmamalaki ka, pero kung yun lang ang dahilan kaya siya na-attract sa iyo, walang kwenta yon. Dahil kailangan ma-attract siya kay Jesus. Amen? So ang tiwala natin nasa Panginoong Hesukristo. Kaya kahit sino, pwede mong madala kay Lord. Amen? Pwede ba maghabol pa tayo bago matapos ang taong na to? Mag-invite pa tayo, magdala pa tayo ng kaluluwa kay Lord. Pwede pa po ba mga kapatid? Amen? Ang ganda po nung verse 20, i-connect nyo yung verse 20. Tingnan nyo yung verse 20 Matthew, yan. Verse 20, 28 verse 20. Tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. O imagine, sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan nasa akin. Tandaan nyo, kasama ko kayo. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, pag naglilingkod ka kay Jesus, lagi mong taglay din ang kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ang sumasama sa iyo. Amen? Yun po ay para mapalawak pa ang kanyang earthly kingdom. Hindi po tayo para magpalaki ng sariling grupo. Okay? Kundi nagpapalawak tayo ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Tumayo na po tayo lahat. Sige po mga kapatid. Pakisabi nga ng malakas, Jesus is King. Okay, sabi niyo po ito, personal. Jesus is my King. Okay, come on, sino naniniwala? Si Kristo ang ating hari. Amen? And we belong to His kingdom.
bahagi tayo ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen? So you belong to the kingdom of Jesus Christ. Meron tayong heavenly kingdom, mayroon po siyang earthly kingdom, and praise God, kasama tayo doon kung si Kristo talagang tinanggap mo na sa iyong puso, kung siya nananahan na talaga sa iyo, at alam mo na ikaw ay talagang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Yumuko tayo lahat at pumikit. Manalangin po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, na hiwalay kami sa iyo, bahagi kami ng kaharian ng kadiliman, pero inilipat mo kami sa iyong kaharian. Maraming pong salamat. Salamat, Panginoon, ikaw ang aming hari. Patuloy kang maghari sa buhay namin. At patuloy mo kaming hubugin, baguhin, Panginoon, at ihanda para sa iyong kaharian. Patuloy mo rin kaming bigyan ng compassion sa kapwa. Bigyan mo kami ng confidence sa iyo, Panginoon, at magamit mo kami para marami pang mga tao, mga mahal namin sa buhay, mga taong nasa paligid namin ang makakilala po sa iyo. Thank you, Lord. Salamat po sa salita niyong ito. In Jesus' name, amen at amen.